Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa loob tayo ng tahanan ni Kuya Kador. Dito tayo ngayon sa Barangay 94, Sony, District 1, Tondo, Manila. Ano po? At tayo ay narito upang ibahagi ang mabuting balita sa kanyang sambahayan. Alam niyo po, yung mabuting balita, mas magandang pinakikinggan kaysa sa masamang balita. Pero sige, tingnan po natin ano. Yan. Ayun, si Kuya Kador. Okay, dati po siyang barangay official, chairman o konsyal at naging chairman dito sa kanyang barangay. Yan. Ang Biblia po ay batayan ng ating pananampalataya. Ang Biblia rin ang nagbabago sa atin. Kung ano yung ating mga paniwala, mapa-religion man o hindi reliyon, kapag tayo nakakarinig ng mga aral ng Biblia, lagi nangingibabaw sa ating buhay ang nagkakaroon na tayo ng takot sa Diyos. Opo, nagkakaroon tayo ng takot sa Diyos. Kung dati wala kang takot sa Diyos, pag naririnig mo ang turo at aral ng Diyos, kinakabahan ka, kumakabog ang dibdib mo. Kasi nga po, anong tawag dito? Konsensya. Yung commercial sa telebisyon nung araw, yung sabon. Di po ba? Yung ngali na kumukuha ng sabon, nagkatapos siya, sabi ng kanyang konsensya, ay wag yan. Walang proteksyon ng pamilya mo dyan. Di po ba? Yung sa commercial na sabon, ano? Yan, konsensya. Kaya tayo, pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, nakukonsensya tayo. Pero sadyang may mga tao, anong sabi ng iba? Wala kang konsensya. Wala kang puso. Nakapagtataka, bakit buhay pa? Kung wala ng puso. At di po ba? Mga salitang kalye po yan. Kaya, ang reality, pag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, yan. Diyan nagsisimula ang takot mo sa Diyos. Eh bakit? Eh nakakapaginig ka ng tungkol sa Diyos. Amen? Ngayon tayo po'y mag-aaral tungkol sa salita ng Diyos na kukunin natin dito sa Biblia. New Testament lang po yan, manipis, ano? Galing sa The Gideon International. Ayan. Itong mga Gideon International, sila'y maraming kasama, grupo, sa iba't ibang panig ng mundo na meron po sapat na pera. Nag-iipon sila ng pera upang magpagawa ng Biblia. Sa iba't ibang lingwahe at kanila po pinamimigay at isang Pilipinas na nabiyayahan yan sa wikang Tagalog. Walang bayad. Nakita nyo po. Anong layunin ng Gideon? Makahalang ng salita ng Diyos. Okay? Kaya meron nakalagay dito ay huwag ipagbibili ang aklat na ito. Ibig sabihin, huwag mong ipagbili. Kasi libre lang. Yung iba, hindi nga nila binebenta, tinatapon naman. Nilalagay sa basura. Ito galing sa basura ito. Binigay sa akin ng aking kaibigan, kakilala, doon sa Roma na ang trabaho niya ay mamulot ng basura. Yan. Kaya, hindi nga binenta, tinapon naman sa basura nung may-ari at napulot naman nung kaibigan ko at ibinigay naman sa akin. Siya nga akin naman, ginagamit ngayon. Kaya kung mapapasin nyo ito, may mga mancha-mancha siya. Dito sa, yan, sa gilid.
Pero bago tayo papalahot, tingnan natin ang tulong ng Diyos upang siya pumatnubay sa bawat isa po sa atin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, samahan mo kami ng aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo. Buksan ang puso at isip ng bawat isa, lahat na nakikinig ng video ito, upang kami po ay matuto. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po rito sa Biblia, sa Pahayag 12, tingnan natin. Pahayag 12:9. Itinapo ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buhong sanlibutan. Itinapos siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. Maliwanag po dito sa pahayag ni Juan, ang tinutukoy niya po ay si Satanas. Anong sabi niya? Itinapon siya sa lupa. E sino nagtapon? Tinaturan ng Diyos. Kasi po, actually, kung mababasa ninyo ang Biblia, sige po, sa pasimula lang, hindi pa po masama si Satanas. Opo, sige po. Kailan lang siya naging masama? Nang nagmataas siya sa Diyos. Nagmataas siya at gusto niya, sumampas siya na mas mataas pa sa luklukan ng Diyos doon sa langit. Nakatala po yun sa Isaias. Ang ginawa ng Diyos, yan, itinapon niya po dito sa lupa, ibinalusok. Si Jesus naman, nasabi niya, gaya ng lintik, sabi niya. Sabi ni Jesus, nakita ko, gaya ng lintik. Hindi ko nakalo kung ano yung lintik po, masyadong malalim na Tagalog yun. Yan. So, ibig sabihin, talagang narito po sa lupa. Sa bagay, sa libro ng Job, nang kausap ng Diyos si Satanas, nang tanungin ng Diyos si Satanas, Satanas, saan ka galing? Ang sagot ni Satanas, sa lupa. Parot parito sa lupa. So, sa lumang tipan pa lang po pala, ipinakita na ni Job na si Satanas ay kausap ng Diyos at tinanong pa ng Diyos mismo si Satanas ng twice, 2 beses, sa chapter 1 and chapter 2 ng Job. Sa Job naman po nakasulat ngayon, parot parito sa lupa. So, nung nilikha po niya ang tao, bago likayin ng tao ng Diyos, nandun na po si Satanas sa Garden of Eden. O, kita nyo? Bago palikayin si Adan at Eva, nandun na po ang Diablo. Kaya tawag dito, matandang ahas, dragon. Kasi po sa New Testament, hindi pa siya matanda, hindi pa siya dragon. Kaya pagdating po sa pahayag o yung uling talata ng Biblia na pahayag ay inalintulad po ni Juan sa isang dragon. Siyempre, malaki yun, dragon. Nung bata po ako, nanonood ako ng mga, naalala nyo ba yung mga Chinese movies? Yan, may mga dragon-dragon, ano? Yung, nung pa, meron pa yung Watari. Yan, ganyan inalintulad ng Diablo. May lumalabas sa bunganga niya. Apoy.
Ngayon, ang sabi ni Juan, tinapon sa lupa. Upang ano po, mandaya. Siyempre, sino dadayain niya? Hindi natural tayong mga tao. Hindi naman po dadayain yung mga hayop. Yung hayop po, nilikha para kainin ng tao. At wala silang kaluluwa gaya ng tao. Once na yung hayop po, pinatay, wala na. Hindi kagaya ng tao. Once ng tao namatay, yung kaluluwa niya babalik sa Diyos upang magbigay sulit sa Diyos. Yung hayop, pag tinatay mo, wala yung kaluluwa. Pero ayon sa batas, pag pinagmalupitan mo yung hayop, pwede kang idemanda, pwede kang makulong. Kasi nga po, may batas na ganyan. Tandaan nyo po yan. Yung mga, ano bang tawag din? Yung cruelty. Ang tawag dun eh. Okay, iwanan natin yan. So, sabi ni Juan, ulitin natin, pahayag 12:9. Itinapon ng dambuhalang dragon. O, kita nyo, dambuhala na. Ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Sino ang dadayain niya? The entire universe. Sino yon? Tayo po yon. Binubuo tayo ng sanlibutan, mga tao. Kaya kung meron man pong mga tao gumagawa ng masama, biktima din po sila ni Satanas. Tanungin niyo po ang tao, kung gusto niyang gumawa ng masama, anong sagot nila? Ayaw namin ng masama. Tanungin niyo yung mga nakapreso, na nakakulong. Gusto ba nilang makulong? Hindi. Pero bakit nasa kulungan sila? Biktima sila ni Satanas. Sabi, dinadaya eh. Dinaya. Okay? Past tense, dinaya. Pag dinadaya, future tense, pang hinaharap o pang kasalukuyan. Tingnan pa natin dito sa tingnan po natin yung sulat ni Juan. Unang 1, chapter 3, verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Paano ang tao nagkakasala sa Diyos? Pag nilalabag mo ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, kasalanan. Labang ka sa Diyos. Utos ng Diyos, ayaw mo. Kung minsan, mga matatalinong tao pa, lumalabag sa salita ng Diyos. Sila po'y biktima rin ni Satanas. Sa verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Tingnan po ninyo yung mga politikas sa Pilipinas. Kahit na meron na siyang ebidensya, ang sabi nila, ay hindi totoo yan. Anong ginagawa nila? Nagsisinungaling sila. Basahin natin na sinabi ni Jesus, kung kanino anak ang mga sinungaling. Halimbawa, nagnanakaw sila sa pera ng taong bayan. Ang sinasabi nila, hindi totoo yan. Politika lang yan, pinupolitika lang kami. Kahit na totoo. Ang sabi ni Jesus, sa 1:8:44,
Ganito po ang mababasa. Ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao, nasa simula pa, at kalaban ng katotohanan. Ibig sabihin, gusto ni Satanas, kamalian. Kahit kailan, kung siya'y nagsisinungaling, likas ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungaling. Ano sasabihin ng politiko? Ay, pinupolitika lang kami yan, hindi totoo yan. Yung pala, abang deny ka ng deny, kahit na merong ebidensya, anong sabi ni Jesus? Anak ka ng diablo, hindi ka pa rin pala nakawala kay Satanas. Oh. Hindi ba nangyayari po sa lipunan natin ngayon na kapag ang isang politiko malakas sa gobyerno, malakas sa reliyon, abang siya nagnanakaw, hindi po siya pwedeng galawin. Parang untouchable siya. Pero after na siya magretiro, yun. Hindi po ba ang dami nakakulong ngayon mga politikos? Na nung magsipagretiro sila, ngayon ay nakakulong na po sila. Dito lang sa Maynila po, tignan nyo lang po, ang dami. May konsyal dito sa Maynila, babae. Kaya nakakulong. Oh, meron naging PNP. siya. Ngayon, nakakulong. Nung wala na sila sa posisyon, at saka sila nakasuhan, marami pa pong ganyan. At yung presidente, nakakulong. Kanya lang, masarap ang buhay sa kulungan, sa abroad, kesa sa Pilipinas. Sa Pilipinas, tutubuhan ka ng bungang araw. Kawawa ka. Pero kung may pera ka, naalala ninyo yung mga nasa bilibid nung araw? Aba, alam mo mga nagpapagawa talaga sila ng studio sa loob. Nasarap buhay. Dinadala pa sila ng mga magagandang babae. Nung mabulgar lahat yun, ala, diniba ang kanilang mga pinatayo. Kita nyo, hanggang sa loob. Kumikilos po sila. Yan. Kaya sabi ng Biblia, hindi ka pa rin ligtas kay Satanas. Tatay mo pa rin si Satanas. Kita nyo po. Balikan natin yung 1. Anong sabi ni 1? Sa 1, unang 1, verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala, nagpapatuloy, kaibigan. Tuloy-tuloy, continuous. Ay kampon ng diablo. Kahit sabihin mo nga, hindi totoo yan. Pinupolitika lang ako niyan. Sabi ni Jesus, anak ka pa rin ni Satanas. Akala mo nakawala ka? Hindi. Ngayon, tingnan natin yung sulat ni unang 1:5-19. Ano sabi naman ni Juan dito? 19. Unang 1:5-19. Ang sabi niya, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. The entire universe nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Imagine, ito, lagyan mo ng bola sa itaas. Yung bola, yun yung universe. Sabi ni Satanas, eto laruan ko. Imagine na mayroong bola yan. This is my pet.
Anong sabi? Revelation 12:9. Ganito naman ang nakalagay po sa Biblia. 12:9 ng pahayag o revelation o apokalipsis. Itinapo ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na pangalan Diablo o Satanas na dumadaya sa buong sanlibutan. Kaya lahat ng tao nakakagawa ng kasalanan nadaya ni Satanas. Ang problema lang po ay ito bakit kaya takot silang malaman yung kasalanan nila? Alam niyo, pagka nangumpisal ka sa Diyos, kaya kumpisal confess sa English. Paano ka patatawarin ng Diyos kung wala kang ikukumpisal? Sabi sa Biblia, lahat ng tao nagkasala. So, para mapatawad ka ng Diyos, anong gawin mo? Mangumpisal ka sa Diyos. Anong ibig sabihin? Aminin mo ang kasalanan mo sa Diyos. Aminin mo, kaibigan. Lahat naman tayo nagkasala Kanya-kanya tayo ng kompesyon. At kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Kanya-kanya din tayo kung mapapahamak tayo sa impyerno. Tayong gumawa, tayo ang magbabayad. Magbabayad pa yung pamilya mo. Hindi, walang pakialam ang pamilya mo. Kung ano ang tinanim mo, yun ang ahaniin mo. Tandaan nyo, kaibigan. Kaya nga sabi ni Jesus, repent, confess your sins. Mateo 4:17. Nang magsimula mag-aral si Jesus, anong sabi niya? Magsisi kayo. Kanino yung salita na yon? Sa lahat ng taong nabubuhay sa buong mundo. Kasi nga po, may kasalanan tayo, nadali tayo ni Satanas. Ngayon, pag nagsisi tayo, aminin natin ang kasalanan natin sa Diyos, ang Diyos na may handang magpatawad. Panguli. Totoo ba? Nagpapatawad ang Diyos kahit gaano ka kasalanan? Opo. Si Pablo nga mamamatay tao Pinatawad. Tayo, hindi man tayo pumapatay ng tao Nagchichismis lang tayo. Ng tao. Kayo mga marites Maritos. Hindi kayo pwede mabuhay kung wala kayo. Ito ang sabi ng Biblia. Sa unang 1, si unang 1 pa rin. 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, yan. Ipapahayag. Confess your sin. Kayo lang po pwedeng magpahayag niyan, hindi pwedeng magpahayag yung kapitbahay mo. Even your wife, your husband, maging mga anak mo. Kanya-kanya po tayong confession. Tandaan niyo yan, kanya-kanya tayo Hindi po pwedeng, anak ko yan. Hindi po pwede yun. Okay. Ano sabi ni Juan? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at ito maganda, lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamahan sapagkat siya'y matuwid. Ano sabi ni Juan? Lahat ng ating kasalanan tatanggalin ng Diyos. Kung magko-confess ka sa Kanya. Kasi sa Kanya ka lang nagkasala
Kasi nga, yung utos ng Diyos, ayaw mo. Huwag kang magnakaw. Ang ginawa mo, politiko ka. Nagnakaw ka na nagnakaw. Pagkata, dinidimanda. Hindi totoo yan. Lumitaw yung mga ebidensya, yung mga resibo. Magdi-deny ka pa. Yan po ang problema ng tao. Kaya tandaan niyo po, kanya-kanya tayong haharap sa Diyos upang hukuman tayo pagdating ng araw. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin. Na kami po mga tao, may pananagutan kami sa iyo. Sa bawat aming ginawa na hindi po ayon sa iyong kalooban ay kasalanan. At kung kami man ay nagkasala, dito po yung pagkakataon na binibigay mo sa amin na kami po'y magsisi. Aminin ang aming mga sala sa iyo upang kami po ay iyong mapatawad. Ayon sa Biblia, tapat ang Diyos na patatawarin kami. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito. Nawa yung mga nanonood ng video nito, kung sakaling hindi pa hayo sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila, Panginoon Diyos. Ikaw lang ang pwede magpabago sa isang tao, kahit anong klaseng tao pa yan, mayaman man, mahirap, wala sa kapangyarihan magbago. Kasi po, nasa nature pa siya ng laman. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Like and share. Yung mga na-share, ni-share niyo po sa iba. God bless us all po, ano? Bye-bye.